Kung ikaw ay cheater, para sa'yo ang video na 'to. Charot lang. Pero may tatanong ako sa inyo 'no. Question number 1. Ano-ano ba yung mga kasinungalingan sinasabi ninyo para mapaniwala yung mga taong nasa paligid ninyo na hindi kayo cheater? Pangalawang tanong, paano nyo ba naitatago yung mga kabit ninyo nang hindi nahuhuli? Pangatlo, kapag ba kayo ay nahuli o kung nahuli na kayo, ano yung nagiging reaksyon ninyo? Ipinagpapatuloy nyo pa rin ba o itinitigil nyo na? And most importantly, question number 4, paano nyo napapanatili yung mga kapal ng mukha ninyo? Charing, kakayanin nyo kaya ang katulad ng ginawa nitong si Zeus kay Elara? Ako nga po pala si Teacher Marine and I do videos about cheese myths. Yes, so ang kwento natin ngayon ay tungkol nga kina Zeus at Elara. Si Elara ay isang mortal princess na taga Boscia. Siyempre kapag sinabi nating princess, sa paningin ni Zeus, maganda yan, mahinihin, or whatever. She has the characteristics of somebody na likable and lovable, ganyan. Sinasabi na itong si Elara ay mayroong voice na soothing, calming. Ito yung tipo ng boses na kapag naririnig daw ng ibang tao ay napapanganga sila, napapatulala sila, at kahit pangaraw ang ibon ay tumitigal sa katwit-twit-twit para lang mapakinggan siya. So, ganun nga ka-soothing yung voice nitong si Elara. And then one day, eto na naman. Siyempre, hindi matigil-tigil itong si Zeus sa Mount Olympus. Saka titingin kung sino na naman ang next target niya. At hindi nakawala sa kanyang mga paningin itong si Elara. So, agad-agad na namang nag-tweet-tweet yung kanyang birds at bumaba siya sa kalupaan. Nagpanggap siya bilang isang normal man. Diba nga kilala natin si Zeus na mapagpanggap talaga? Lahat na ng klase ng pagpapanggap ay ginagawa niya para lang mahumaling sa kanya yung babae. So nagpanggap siya as a normal man. Pinuntahan niya si Elara, kinausap niya at lahat ng mga sweet words ay sinabi niya, pakakasalan kita, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ang dami niyang promises dito kay Elara. Ang dami niyang sinabi. Tapos ito namang si Elara, hindi niya alam na may asawa na itong si Zeus. So akala niya all the while na nag-uusap sila, akala niya na, ay, napaka-sincere naman ng lalaking ito. Like, I like him na. I wanna marry him na. Like, let's go. Itong si Zeus, bilang ang characteristics niya talaga ay sneaky, lagi siyang wala sa Mount Olympus, bababa siya sa kalupaan, imimit itong si Elara. Si Elara naman ay kilig na kilig. Ganon. Nilove bomb siya nitong si Zeus na hindi rin niya pinaalam na siya ay isang god at hindi niya sinabi na siya ay may asawa. Paano naman yung mga yan, no? So, siyempre, dahil hulog na itong si Elara at naniwala na siya sa lahat ng sinabi nitong si Zeus na nag-disguise as a man, binigay niya ang kanyang sarili. For the go! Bam, bam, bam! Ganon. Nagbambangan sila hanggang sa nabuntis itong si Elara. Dito na nakatunog si Hera. Sabi niya, mukhang laging nawawala na naman itong si Zeus. Mukhang lagi na naman siyang may pinupuntahan at mukhang may kinahuhumalingan na naman. Dahil nga alam natin kung paano magalit itong si Hera, gumawa ng paraan itong si Zeus para maitago niya si Elara. Pinuntahan nitong si Zeus itong si Elara dahil nga alam na nila na medyo galit na galit yung si Hera. Alam naman natin si Hera, 'di ba? Hindi niya pinarurusahan si Zeus, kundi yung pinarurusahan niya ay yung mga kabet at saka yung mga na-form na anak, yung mga nagiging anak nila Zeus at saka nung kanyang kabet, ganon. So eto na. Bumaba itong si Zeus at dali-dali niyang inalarma itong si Elara. Si Elara naman wala siyang kaalam-alam. So sabi niya, yayakapin na sana, Hane! Ganon. Tapos biglang sabi ni Zeus, magtago ka, kailangan nating magtago, ganon. Ayan talaga ang mga role ng kabet, no? Lagi na lang itinatago, lagi na lang inililihim. Ganyan. Sabi ni Elara, what are you doing? Like, bakit tayo kailangang magtago? Oh, sabi ni Zeus, may asawa kasi ako. Sabi ni Elara, what the heck? Bakit hindi mo sinabi na may asawa ka pala? Di sana hindi ko binigay sa'yo ang aking bataan. Sure. Like, I trusted you. Tell me, bakit ka nag-lie? So, wala na naandun na buntis na siya So, ang ginawa nitong si Zeus, para hindi sila maabutan ni Hera at hindi sila mahanap ni Hera, ay in-split niya ang kalupaan. Literal
na itong si Elara ay itinago niya sa kailaliman ng lupa. No sunshine, no rain, no whatevs. So wala siyang light. As in, itinago siya sa kailaliman ng lupa na hindi siya makikita ni Hera. O diba? Bakit kasi, mga lalaki dyan, alam na may asawa, tapos tapos itatago lang din naman yung mga kabit nila, no? Hindi kayo nag-iisip. Ngayon, dahil nakabantay sarado na nga itong si Hera kay Zeus, hindi na mapuntahan ni Zeus yung kanyang jobet na nasa kailaliman nga ng lupa. Kaya naman itong si Elara ay super lonely, super sad, super isolated. Although hindi siya nakita ni Hera, pero nalaman niya kung saan itinatago si Elara. Kaya unti-unti ay pinarusahan niya rin itong si Elara kahit na ando na nga siya sa kailaliman ng lupa. Hindi alam ni Zeus na alam na ni Hera kung saan siya nagtatago. Sinasabi ko sa inyo, bago pa man itago ng mga kalalakihan ang kanilang mga sikreto, ay alam na ng mga kababaihan o ng mga asawa nila kung ano nang nangyayari. Ganon. Kaya tigilan talaga yung mga ganyan, no? Okay. So, nagbuntis nga siya. Tapos, unti-unti ay ilang months nang nakalilipas ay napapansin niya bakit sobrang laki ng tiyan ko. Iba ata hindi tao ang ipinagbubuntis ko, kundi isang higante. So, ang pinagbuntis niya ay si Tityos na isang giant. Kung matatandaan ninyo yung Asteria and Leto na kwento, andun din si Tityos or Tityos. Siya yon, yung parang kasing laki ng mountain, ang size, ganon. Dahil nga, mortal woman itong si Elara, hindi niya nakayanan yung kanyang panganganak. Wala namang nag-help sa kanya. Hanggang sa maawa sa kanya si Gaia or Earth, habang nanganganak na nga itong si Elara, kalagitnaan ay namatay siya. At ang sumalo sa kanya ay si Gaia. Kaya ang kinilalang nanay nitong si Tityos ay si Gaia or Earth. So si Gaia ang nagpalaki sa kanya at itinuring niya na parang sariling anak si Tityos. Hanggang sa dumating yung point na lumaki itong si Tityos. Nagkaroon siya ng sariling mundo. Wala siyang pakialam sa mga gods and goddesses or sa mga mortals or whatsoever. Pag gusto niyang mag-shake or i-shake yung mountain, sige lang, go! Ganyan. Basta wala siyang pakialam. Kumbaga nagkaroon siya ng pride knowing na ang tatay niya ay si Zeus. Hanggang sa dumating yung point na naging excessive na yung kanyang pride. Masyado na siyang naging mayabang. Hanggang sa one time, ito na nga yung nangyari kay Leto and Asteria. Kung matatandaan nga ninyo. Basta panoorin niyo yung tungkol kay Zeus at Asteria at malalaman nyo kung ano nga ba ang nangyari dito kay Tityos. Pero bandang huli ay sinasabi na sa isang version, ang pumatay kay Tityos ay ang kanyang sariling ama na si Zeus. Sinasabi naman sa ibang versions na ang pumatay talaga sa kanila ay ang twins na sina Artemis at Apollo na anak nga ni Leto. Nung mamatay nga daw itong si Tityos, dinala siya or itinapon siya sa Tartarus, which is the darkest and the scariest part of the underworld. Doon siya pinarusahan. Pinarusahan siya, una dahil sa kayabangan niya, pangalawa ay dahil muntikan na niyang ma-violate or mag-rape itong si Leto, at ang naging punishment niya doon sa Tartarus ay may 2 vultures na kumakain sa kanyang liver, tapos kinabukasan ay magre-regenerate na naman yung kanyang liver, tapos kakainin na naman ng vulture, magre-regenerate na naman yung liver, kakainin ng vulture, at yun yung naging punishment niya. So, eternal torture, parang ganyan, dahil sa nga kayabangan niya. Pero ayun nga, nagsimula itong lahat dahil sa cheating issues nina Zeus at Elara. So ayun, kayo bang mga cheaters, ano bang kaya nyo bang gawin yung ginawa ni Zeus? Itago nyo sa kailaliman ng lupa ang mga kabit nyo? Go! Charing.